Mga kapatid, magandang umaga. Welcome po sa Binasang Biblia. Dito sa Binasang Biblia, hindi nyo na kailangan magbasa. Ang kailangan nyo lang gawin ay manood. Simulan na natin. Ibinigay ni Isaac ang pagpapala kay Jacob. Genesis chapter 27 verse 1 to verse 40. Kaugalian noon na ang mga panganay na anak ang binibigyan ng natatanging pagpapala. Nang malapit nang mamatay si Isaac, naghanda siya para ibigay ang pagpapala sa kanyang panganay na si Esau. Matandang-matanda na noon si Isaac at halos bulag na. Ipinatawag niya si Esau, ang kanyang panganay. Esau, sabi ni Isaac, matanda na ako at malapit nang mamatay. Pumunta ka sa gubat at mangaso. Ihuli mo ako ng hayop sa gubat at iluto mo ito para sa akin. Gusto ko uling matikman ang paborito kong pagkain. Pagkatapos ay ibibigay ko na sa iyo ang aking pagpapala bago ako mamatay. Narinig lahat ni Rebecca ang sinabi ni Isaac kay Esau. Pagkaalis ni Esau, kinausap niya agad si Jacob. Narinig ko na nagpapahuli kay Esau ng hayop sa gubat ang tatay mo. Sabi niya kay Jacob. Nagpapaluto siya rito ng paborito niyang ulam bago siya mamatay. Sinabi ito ng tatay mo dahil gusto niyang ibigay ang kanyang pagpapala kay Esau sa harapan ng Diyos. Ngayon, anak, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Magkatay ka ng 2 batang kambing. Dalhin mo ito sa akin at iluluto ko ang paboritong ulam ng tatay mo. Tapos ay dalhin mo ito sa kanya para makakain siya at ibigay sa iyo ang kanyang pagpapala bago siya mamatay. Pero inay, sagot ni Jacob, mabalahibo si Esau, samantalang ako ay hindi. Malalaman ni itay na niluloko ko siya kapag nahawakan niya ako. Baka sumpain niya ako sa halip na bigyan ng pagpapala. Pero mapilit si Rebecca. Kapag sinumpa ka niya, ako ang mananagot sa sumpang iyon. Basta sundin mo ang inuutos ko. Dalhin mo sa akin ang kambing. Nagkatay nga ng kambing si Jacob at dinala ito sa kanyang ina. Niluto ni Rebecca ang paboritong ulam ni Isaac. Pagkatapos, kinuha ni Rebecca ang pinakamagandang damit ni Esau at sinabi kay Jacob, isuot mo ito. Tapos ay babalutan ko ng balat ng kambing ang batok mo at mga braso. At saka mo dalhin sa tatay mo itong tinapay at itong paborito niyang ulam. Pagkatapos magbihis ni Jacob, lumapit siya sa kanyang ama at sinabi, Itay, narito na po ako. Sino ka? Tanong ni Isaac. Ako po si Esau, ang inyong panganay. Sagot naman ni Jacob. Narito na po ang pinapagawa ninyo sa akin. Maupo na po kayo at kainin ang karning dinala ko. Pagkatapos ay ibigay ninyo sa akin ang inyong pagpapala. Anak, napakabilis mo yatang nakahuli ng hayop sa gubat, sabi ni Isaac. Tinulungan po ako ng Diyos na inyong sinasamba, sagot naman ni Jacob. Anak, lumapit ka sa akin. Gusto kitang mahawakan para malaman ko kung ikaw nga si Esau. Lumapit nga si Jacob. Hinawakan siya ni Isaac at sinabi, Kaboses mo si Jacob, pero mabalahibo ang iyong mga braso, katulad ni Esau. Hindi nakilala ni Isaac si Jacob dahil puno ng mabalahibong balat
ng kambing ang mga braso nito. Ikaw ba talaga ang panganay kong si Esau? Tanong uli ni Isaac bago niya ibigay ang kanyang pagpapala. Ako nga po, itay, sagot naman ni Jacob. Kaya sinabi sa kanya ni Isaac, kung gayon, iabot mo na sa akin ang pagkaing dala mo. Pagkakain ko ay ibibigay ko sa iyo ang aking pagpapala. Ibinigay ni Jacob ang pagkain sa kanyang ama at binigyan din niya ito ng alak na maiinom. Anak, lumapit ka at halikan mo ako, sabi ni Isaac. Nang lumapit si Jacob at humalik sa kanyang ama, naamoy ni Isaac ang damit na suot nito. Kaya sinabi ni Isaac, kay bango ng aking anak, ito ay amoy ng bukirin na pinagpala ng Diyos. Anak, nawa ay pagpalain ka ng Diyos at bigyan ng ulan ang iyong bukirin, at nawa ay maging mataba ang iyong lupain. Nawa ay bigyan ka niya ng masaganang ani na mga butil at ubas. Magiging alipin mo ang mga bansa at luluhod sila sa iyo. Ikaw ang mamahala sa iyong mga kapatid at kamag-anak. Susumpain ng Diyos ang lahat ng susumpa sa iyo, pero pagpapalain niya ang mga magpapala sa iyo. Pagkaalis ni Jacob, pagkatapos tanggapin ang pagpapala ni Isaac, ay siya namang pagdating ni Esau. Niluto niya ang paboritong pagkain ng kanyang ama mula sa nahuli niyang hayop. Dinala niya ito kay Isaac at sinabi, Itay, narito na ang paborito mong pagkain. Maupo ka na para makakain. Pagkatapos ay pwede mo nang ibigay sa akin ang iyong pagpapala. Sino ka? Tanong ni Isaac. Ako si Esau, ang iyong panganay na anak. Nanginig si Isaac at sinabi, kung ganoon, sino ang nagdala sa akin ng pagkain kanina? Kinain ko iyon at ibinigay sa kanya ang aking pagpapala. Hindi ko na pwedeng mabawi sa kanya ang pagpapalang iyon. Galit na galit si Esau nang marinig iyon. Umiyak siya ng malakas at ng makaawa. Itay, bigyan mo rin ako ng pagpapala. Niloko ako ng kapatid mo, kaya nakuha niya ang pagpapalang dapat ay sa iyo, sagot ni Isaac. Talagang bagay sa kanya ang pangalan niya, sabi ni Esau. 2 beses na niya akong dinaya. Noong una ay kinuha niya ang aking karapatan bilang panganay. Ngayon naman ay inagaw din niya ang pagpapala mo para sa akin. At patuloy na makaawa si Esau sa kanyang ama. Itay, baka naman may natitira ka pang pagpapala para sa akin. Anak, sagot ni Isaac, nasabi ko nang si Jacob ang mamahala sa iyo. Nasabi ko na rin na maglilingkod sa kanya ang lahat ng inyong mga kamag-anak. Naipangako ko na rin sa kanya ang lahat ng kayamanang kakailanganin niya. Anak, wala nang natitira para sa iyo. Itay, pilit ni Esau, isa lamang ba ang pwede mong bigyan ng pagpapala? Siguro naman ay pwede mo rin akong bigyan ng pagpapala. Malungkot na malungkot si Esau kaya muli siyang umiyak. Kaya't sinabi sa kanya ni Isaac, hindi ka magkakaroon ng masaganang lupa. Hindi magkakaroon ng sapat na ulan sa iyong bukirin. Ngunit mabubuhay ka sa pamamagitan ng pandirigma. Magiging alipin ka ng iyong kapatid, pero maghihimagsik ka at makakalaya sa kanyang kapangyarihan. The end.